Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Gawa, Kapitulo 10. At may isang lalaki nga sa Cesarea na nagngangalang Cornelio, senturyon ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano. Isang taong masipag sa kabanalan at matatakutin sa Diyos. Siya at ang buong sambahayan at naglimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Nakita niyang maliwanag sa isang pangitain nang may oras na ikasyam ng araw na pumapasok na patungo sa kanya ang isang anghel ng Diyos na nagsasabi sa kanya, Cornelio. At siya, sa pagtitig niya sa kanya at sa pagkatakot niya ay nagsabi, Ano ito, Panginoon? At sinabi niya sa kanya, Ang mga panalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay nangapailan lang na isang alaala sa harapan ng Diyos. At ngayon magsugo ka ng mga tao sa Jope at ipagsama mo yaong Simon na may pamagat na Pedro. Siya'y nanunuluyan sa isa sa simong mangluluto ng balat na ang kanyang bahay ay nasa tabi ng dagat. At nang umalis ang anghel na sa kanya'y nagsalita, ay tumawag siya ng dalawa sa kanyang mga alila at ng isang kawal na masipag sa kabanalan sa mga nagsisipaglingkod sa kanyang parati. At nang maisaysay na sa kanila ang lahat ng mga bagay, sila'y sinugo niya sa Jope. Nang kinabukasan nga, samantalang sila'y patuloy sa kanilang paglalakad at nang malapit na sa bayan, si Pedro ay umakyat sa ibabaw ng bahay upang manalangin nang may oras na ika-6. At siya'y nagutom at nagnais kumain. Datapot samantalang nangaghahanda sila, ay nawalan siya ng diwa. At nakita niyang bukas ang langit, at may isang sisidlang bumababa, gaya ng isang malapad na kubok na nakabitin sa 4 na palulok na bumababa sa lupa. Na dooy naroroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may 4 na paa, at ang mga nagsisigapang sa lupa, at ang mga ibon sa langit. At dumating sa kanya ang isang tinig, Magtindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain. Datapwat sinabi ni Pedro, Hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanmay hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. At muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawa, Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. At ito'y nangyaring makaitlog, at pagdakay tinatak sa langit ang sisidlan. Samantalang natitilihang totoo si Pedro sa kanyang sarili kung ano ang kahulugan ng pangitaing kanyang nakita. Narito ang mga taong sinugo ni Cornelio. Nang maipagtanong ang bahay ni Simon, ay nangagsitayo sa harapan ng pintuan. At nangagsitawag at nangagtanong kung si Simon na pinamagatang Pedro ay nanunuluyan doon. At samantalang iniisip ni Pedro ang tungkol sa pangitain, ay sinabi sa kanya ng Espiritu, Narito, hinahanap ka ng 3 tao. Datapwat, magtindig ka at manaog ka, at sumama ka sa kanila, na huwag kang mag-alinlangan ng anuman, sapagkat sila'y aking sinugo. At pinanaog ni Pedro ang mga tao at sinabi, Narito, ako ang hinahanap ninyo. Ano ba nga ang dahil na inyong ipinarito? At sinabi nila, Ang senturyong si Cornelio, na taong matuwid at matatakutin sa Diyos, at may mabuting patotoo ng buong bansa ng mga Hudyo, ay pinagpaunawaan ng Diyos sa pamamagitan ng isang banal na anghel, na ikaw ay paparoonin sa kanyang bahay,
at upang makarinig sa iyo ng mga salita. Kaya't sila'y pinapasok at pinatuloy sila. At nang kinabukasan nagbangon siya at umalis na kasama nila, at siya'y sinamahan ng ilang kapatid na mula sa Joppe. At nang kinabukasan nagsipasok sila sa Cesarea, at sila'y hinihintay ni Cornelio, na tinipon nito ang kanyang kamag-anakan at ang kanyang mga kaibigang minamahal. At nangyari na pagpasok ni Pedro ay sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan, at siya'y sinamba. Datapwat itinindig siya ni Pedro na sinasabi, "Magtindig ka, ako man ay tao rin." At sa pakikipagsalitaan niya sa kanya, ay pumasok siya at kanyang naratnan ang maraming nagkakatipon. At sinabi niya sa kanila, "Nalalaman ninyo na hindi matwid sa isang taong Hudyo na makisamang lumapit sa isang taga-ibang bansa, at gayon may ipinakilala sa akin ng Diyos na sino mang tao'y huwag kong tawaging marumi o karumal-dumal. Dahil din dito'y naparito akong hindi tumutol ng anuman, nang ako'y pasundo. Itinatanong ko nga kung sa anong kadahilanan ipinasundo ninyo ako." At sinabi ni Cornelio, "May 4 na araw hanggang sa oras na ito na aking ginaganap ang pananalangin sa oras na 9 sa bahay ko. At narito, tumindig sa harapan ko ang isang lalaki na may pananamit na nagniningning. At sinabi, 'Cornelio, dininig ang dalangin mo, at ang iyong mga paglilimos ay inaalaala sa paningin ng Diyos. Magsugo ka nga sa Joppe at ipatawag mo si Simon na pinamagatang Pedro. Siya'y nanunuluyan sa bahay ni Simon mangluluto ng balat na nasa tabi ng dagat. Pagdaka nga'y nagsugo ako sa iyo, at mabuti ang ginawa mo't naparito ka. Ngayon nga'y kaming lahat ay nangaririto sa paningin ng Diyos upang dinggin ang lahat ng mga bagay na sa iyo'y ipinag-utos ng Panginoon." At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, "Tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa, siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay katanggap-tanggap sa Kanya. Ang salita na Kanyang ipinadala sa mga anak ni Israel na ipinangangaral ang ebanghelyo ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo. Siya'y Panginoon ng lahat. Talastas ninyo ang salitang ito na nahayag sa buong Judea, magbuhat sa Galilea, pagkatapos ng bautismo na ipinangaral ni Juan. Sa makatwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya'y pinahira ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, na naglilibot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo, sapagkat sumasa Kanya ang Diyos. At mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem, na siya na may kanilang pinatay, na siya'y ibinitin sa isang punong kahoy. Siya'y muling binuhay ng Diyos ng 3 araw, at siya'y itinalagang mahayag, hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksi na hinirang ng Diyos ng una, sa makatwid bagay sa amin, na nagsikain at nagsiinom na kasalo niya, pagkatapos na siya'y muling mabuhay sa mga patay. At sa aming ipinagbilin niya na magsipangaral kami sa bayan, at saksihan na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. Siya ang pinatototohanan ng lahat ng mga propeta, na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay magkakamit ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Samantalang nagsasalita pa si Pedro ng mga salitang ito, ay bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nanatikinig ng salita. At silang sa pagtutuli na nagsisampalataya ay nangamanghang lahat na nagsiparoong kasama ni Pedro, sapagkat ipinuhos din naman sa mga hintil ang kaloob na Espiritu Santo. Sapagkat nangarinig nilang nagsasalita ang mga ito ng mga wika at nagpupuri sa Diyos. Nang magkagayoy, sumagot si Pedro,
Mangyayari bagang hadlangan ng sinuman ang tubig upang huwag mga bautismuhan itong mga nagsitanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin? At tinutusan niya sila na magsipagbautismo sa pangalan ni Jesucristo. Nang magkagayoy kanilang ipinamanhik sa Kanya na matirang mga ilang araw.